Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay galit na naghahanap ang ama ng dalawang magkapatid na isinama ni Yoon upang malunasan ang matinding karamdaman nito. Sabi ng kanilang ama na ang bakas ng yin energy ng kanyang anak na babae ay dito siya itinuturo, kaya naman ay agad na din itong nagtungo dito. Galit naman na napapaisip ito na ang salarin pala sa pagkuha sa dalawa nitong anak ay ang mga taga-Heavenly Demonic Cult at hindi niya ito inaasahan. Ngunit sabi nito na hindi na ito mahalaga sa ngayon dahil wala naman siyang kinakatakutan na kahit na sino, at agad na din itong pumasok sa tarangkahan ng demonic cult. Pinahinto naman siya ng isang gwardya at tinanong kung ano ang kailangan niya sa lugar na ito, ngunit galit naman itong sinabihan ang dalawang gwardya na magsitabi ang mga ito, matapos ay mabilis nitong sinugod ang dalawa, at bigla na lang na nawalan ng malay. Nakita naman ito ng iba pa at tinatanong ang lalaki kung anong nais nito at kung bakit niya nagawang pabagsakin ang mga kasamahan nila. Sinabihan naman niya ang mga ito na magsitabi sila sa kanyang dinadaanan, at agad na inatake ang mga ito sa kanilang mga chi pressure points upang patulugin. Sa nangyari ay nagulat naman ang isang gwardya dito, at napasabi na gamit lamang ang paggalaw ng kanyang kamay ay nagawa na nitong mapabagsak ang apat nitong kasamahan. Kaya naman ay matapang nitong sinabihan ng lalaki na huwag itong kikilos ng masama, at tinanong kung alam ba nito kung nasaan siya ngayon, ngunit sinagot naman sila ng lalaki at binalaan, na kung ayaw nila na dito ito magtapos, ay mas mabuting ilabas na lang nila ang kanyang mga anak. Nagtanong naman ang gwardya na kung bakit dito niya hinahanap ang kanyang mga anak, at sino ito upang lapastanganan ang kanilang lugar ng Heavenly Demonic Cult. Sabi ng lalaki na kung itatanggi pa ng mga ito ang bagay na iyon, ay siya na mismo ang maghahanap para sa kanila. Dahil sa sinabi niyang ito ay agad na nag-utos ang pinuno ng mga gwardya na simulan ng atakihin ito, na agad naman na nagsisugod ang mga kasamahan nito sa lalaki. Kaya naman ay nagpalabas ito ng malakas na chi, at sa isang kumpas ng kamay nito, ay nagawa niyang maagaw ang mga sandata na hawak ng mga gwardya. Matapos ay nagulat ang mga ito dahil sa ang teknik na ito ay ang Chi Sword Control, gulat naman ang pinuno ng mga gwardya sa kanyang nakikita, at ang isang ito ay mukhang isang Mystic Realm martial artist, at bakit ang isang Master Martial Artist na kagaya nito ay naririto. Matapos ay nagsalita ang lalaki at sinabi na ito na ang huli niyang babala sa mga ito. Na kung sino man ang magtangka na hamarang sa kanyang daraanan ay mapapaslang. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang pinuno ng gwardya at sinabi na kahit pa isa itong Master Martial Artist ay hindi nito dapat na maliitin sila. At tingin ba nito naluluhod lamang sila dito kung sila ay parte ng Great Heavenly Demonic Cult? Sinabi naman ng lalaki na walang mga utak ang mga ito, dahil binigyan na niya sila ng pagkakataon upang mabuhay ngunit itinapon lamang nila ito. Kaya naman ay nagpaalam na ang lalaki sa mga ito dahil sa ito ang kanilang napiling desisyon, ang mamatay, at agad na nitong iniatake ang mga sandata na kanyang nagawang maagaw at makontrol. Nang malapit na ito sa mukha ng mga gwardya, ay nagtaka naman ang mga ito dahil sa bigla na lang na huminto ang mga espada na papaatake sa kanila, maging ang lalaki ay nagtataka na din kung bakit ito biglang huminto. At mukhang may kung sino ang kumukontrol sa kanyang chi na konektado sa mga espada. Nang bigla naman itong nagulat sa taong naglalakad papalapit sa kanya, at ito ay ang ating bida na si Xian Yuun, nagtataka naman ito dahil labis pa niyang napakabata. Sabi ng nanomachine na matagumpay nitong naagaw ang pagkontrol sa mga espada na kinokontrol ng lalaki, kaya naman ay inutusan ni Yuun ang nanomachine na magsagawa ng isang counter-attack. Sabi ng nanomachine na naka-activate na ang pagkontrol sa 40 espada, at ang target nila ay nailock na. Kaya naman ay agad nang binitawan ito ni Yuun, upang mabilis na ipang-atake sa lalaki na nanghihimasok sa kanyang teritoryo. Sa isip naman ito na hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganito, at labis na nakakapagtaka. Dahil sa nagawa nitong maagaw ang pagkontrol sa mga espada at nahijitan pa niya ito, at mukhang ang isang ito ay may labis na pag-control sa kanyang chi. Mukha lamang itong nasa 20 taon, ngunit ang kanyang inner energy ay hindi naman mas malakas sa kanya, at ang isang ito ay isa sa mga mataas ng demonic cult, at sino naman ang isang ito?
Nang bigla naman na nagsipagluhod ang mga taong nakapalibot sa pagkakakita nila na pagdating ng ating bida, at nagbibigay ng pagpupugay dito. Sabi nito na narinig niya na ang bagong cult leader ng demonic cult ay isang bata lamang, at mukhang ang taong ito ay ang nakagawa na matalo ang kanyang anak na babae. Sabi naman ng Hanam's Northern Region Branch Leader, Gio, na nais nitong magbalita sa Lord Xian Yuan na agad naman nitong binigyan ng permiso. Sabi nito na ang lalaking ito ay pangahas na pumasok sa kanilang demonic cult at nagawang pins-alain ang kanilang mga gwardya at iba pa, at pinagbantaan sila na kung hindi nila ilalabas ang kanyang mga anak ay papaslangan niya ang mga ito. Nagtaka naman si Yuan nang sabihin nito na hinahanap ng lalaki na ito ang kanyang anak, at mukhang ito ay ang unrivaled Sword Wang John. Nagulat naman dito ang mga gwardya sa pagkakarinig nilang ito sa ating bida at mukhang ang kinalaban nila ngayon ay ang isa sa 5 great martial artist ng Central Plain. Sa isip naman nito na kilala pala siya ng isang ito, at sigurado siya na ang isang ito ang salarin sa pagdukot sa kanyang mga anak. Kakailanganin niyang gumamit ng malakas na chi sa isang ito upang matalo siya, ngunit kung mangyari iyon ay ang iba pang mga martial artist sa lugar na ito ay mababahala, at ito ay hindi maganda para sa sitwasyon niya ngayon. Kaya naman ay napaisip na lang ito na wala na siyang iba pang paraan, nang bigla naman na naramdaman ng mga gwardya ang pagkawala ng malakas na enerhiya sa paligid, matapos agad nitong sinabi kay Yuan na isang karangalan ang makaharap ang bagong Demon Lord ng Heavenly Demon Cult, at siya ay si Wang John. Sa nangyari ay agad naman ang inihinto ni Yuan ang pag-control sa mga espada, kaya naman ay ang lahat ng ito ay nagbagsakan na sa lupa, matapos ay agad nitong inutusan ang gwardya na magmadaling kuhain ang mga nasaktan upang magamot. Sabi ng isa na ang lahat ng mga ito ay buhay pa at tanging maliit na pinsala lamang ang mga natamo. Dahil dito ay agad naman na nagpasalamat si Yuan kay Wang John dahil sa kabaitan nito sa kanyang mga kawal. Sa isip naman nito na hindi siya basta-basta lamang na gumagawa ng kaaway sa pamamagitan ng pagpastlang kung nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga anak sa paligid, kaya naman ay binigyan lamang niya ang mga ito ng kaunting babala upang magawang mapalabas ang taong nagawang makatalo sa kanyang anak na babae, at hindi niya inakala na ito pala ay ang demonic cult leader. Nagsalita naman ito at sinabi na nais niyang maging mas magalang pa sana dahil sa kaharap nito ang Lord ng Heavenly Demonic Cult, ngunit sana ay maintindihan ng ating bida na hindi niya magagawa ito. Dahil sa nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga anak dito. At nais niyang malaman ang dahilan kung bakit niya kinuha ang mga ito. Masaya naman sa nangyayari si Yuan, dahil ang taong nais niya na magkautang sa kanya ay ngayon ay nandito na. Kaya naman ay agad na humingi ito ng tawad kay Wang John dahil sa nagdulot ang ginawa niyang ito ng hindi pagkakaintindihan, at ang kanyang anak ay nasa seryosong kondisyon kaya naman ay wala na silang iba pang pagpipilian kung hindi ay ang magmadali na dalhin ito dito. Sabi naman nito sa ating bida na maganda naman pala ang intensyon nito, at mukhang nakagawa siya ng pagkakamali dahil sa pagmamadali na magpunta dito. Ngunit sabi nito na mayroon naman silang doktor na makakagamot sa kanyang anak, nang bigla naman itong natigilan, napapatanong ang ibang mga gwardya na kung ano itong nararamdaman nilang kakaibang lamig ng paligid, bigla namang kinabahan ang ating bida dahil sa ang ginawa nitong pagpigil ng pressure points ng babae ay nawala na, kaya naman ay agad nitong sinabihan si Wang John na magmadaling sumunod sa kanya, matapos ay nagmamadaling nagtungo ang dalawa sa kinaroroonan ng babae. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng Divine Doctor ay bigla na lang na nagyelo ang paligid, kaya naman ay nagmadali ang mga ito na maprotektahan ang kanilang mga sarili pati na din ang Divine Doctor. Sabi ni Moonju na hindi nito inakala na ganito pala katindi ang sitwasyon. Sabi naman ni Ho Sanghua na tingin nito na kailangan na nila ng tulong ng Lord o hindi kaya ay ang Council Elder Yang. Nang bigla naman na nagpakawala ng pag-atake ang babae, napansin naman agad ito nila Moonju at napasabi na mukhang sinusubukan silang atakihin ito, kaya naman ay mabilis nilang inilagan ang malaking tipak ng yelo na tumama sa kanila. Matapos ay gumanti naman ng atake si Moonju, ngunit madali lamang na napawalang bisa ito ng malakas na yin energy na nakapalibot sa dalaga.
Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala dito si Moonju dahil sa napaka-imposible na mangyari ito, dahil bigla na lang na naglaho ang kanyang atake bago pa ito tumama sa kanya. Matapos ay nag-ipon naman ang dalaga ng kanyang enerhiya, at agad din itong pinakawalan sa paligid, kaya naman ay nagawa nitong mapatalsik ang lahat, na madali lamang na nasangga ng mga ito. Ngunit bigla naman na may napansin si Heobong, dahil matapos nilang mapatalsik ng malayo ay madaming matatalim na yelo ang papalapit na sa kinaroroonan nila. Napatanong naman dito si Moonju kung tama ba ang nakikita nito, dahil sa hindi ito kagaya ng martial arts na alam nila. Dahil mas mukha itong Snow Woman na base sa mga alamat, o hindi kaya ay isang mangkukulam na may puting buhok. Matapos ay nagpatuloy pa ang babae sa ginagawa nitong pag-iipon ng mga yelo, at agad na iniatake kanila Moonju, kaya naman ay agad na naghanda sila upang depensahan ito, nang bigla naman silang may napansin, dahil sa bigla na lang na tumigil ang mga yelo na papaatake sa kanila. Matapos ay sinabi ng ating bida na wag na silang mag-alala pa, masaya naman si Moonju sa pagkakakitang ito kay Yoo-won. Ngunit nagulat naman si Ho Sang-hwa sa pagdating ng hindi kilalang lalaki sa kanilang likuran, matapos ay naghanda ito ng chi sa kanyang daliri, at mabilis na inatake ang mga nakalutang na yelo sa kanilang itaas. Nang makita ni Yoo-won ang ginawang ito ni Wang Jon ay namangha naman siya, sabi nito na gamit ang teknik niyang iyon, ay madali lamang niyang masasalag ang ginawa niyang pag-agaw ng chi sword control kanina. Nang tinawag naman ni Wang Jon ang kanyang anak, sa isip nito na inaasahan na niya na magwawala ito dito, ngunit ang kondisyon nito ay lalong lumulubha hindi gaya ng dati, kaya naman ay kailangan na niyang magmadali. Kaya naman ay agad itong nagtungo sa kanyang anak, ngunit nakita naman niya na papasugod si Wang Jon kaya naman ay iniangat nito ang yelo sa paligid upang dumpensa, ngunit madali lamang itong nasira ni Wang Jon. Nang makalapit ito sa kanyang anak, ay nagmadali na itong pinuntirya ang mga pressure points ng dalaga upang magawang mapahinto ito. Sabi nito na ang subukan na mapatigil ang pressure points nito gamit ang kanyang fifth mastery ay hindi na gumagana dahil sa lumalakas na ang yin energy nito, at mas lalong lumubha na ang kalagayan niya. Matapos na may segowa niya ito, ay agad naman na bumagsak ang dalaga na mabilis naman na nasalo nito. Sa isip ni Wang Jon habang tinititigan ang kanyang anak ay mukhang nararamdaman na nito ang lamig na pumapasok sa katawan niya, ang kondisyon nito ay sumasama na hindi gaya ng dati. Kaya naman ay napapatanong ito na kung ano na kaya ang gagawin niya. Dahil aabutin ng kalahating araw kung dadalhin niya pa ito sa Dragon Tiger Claw. At sigurado siya na mamamatay na ito bago pa sila makaabot doon, nang bigla naman itong may napansin sa di kalayuan. Kaya naman ay napatanong siya na kung sino naman kaya ang babaeng may malaking katawan na ito at mukhang pamilyar ito sa kanya. Matapos ay nagtungo agad ang Divine Doctor sa dalaga upang masuri ito. Napatanong naman si Wang Jon kung isa ba itong doktor, sinang-ayunan naman ito ni Yoo-won at sinabi na ito ang dahilan kung bakit nila dinala dito ang kanyang anak. Nababahala naman ang Divine Doctor dahil mukhang ang yin energy ay kumalat na sa buong katawan nito. At sinabi nito kay Yoo-won na sa ganitong lagay ay hindi na nito magagawa pang makatagal ng kalahating araw, dagdag pa nito na wala na silang iba pang pagpipilian ngayon. Nagtataka naman si Wang Jon kung anong balak ng mga ito sa kanyang anak. Sumagot naman ang Divine Doctor na ang tangi lamang na paraan ay ang pagbabalanse ng yin at yang sa katawan nito. Sa narinig ni Wang Jon ay bigla naman itong nagalit, kaya naman ay agad nitong hinablot ang Divine Doctor, at tinanong kung sino siya para sabihin ang ganitong pamamaraan. Agad naman na napasigaw dito ang kanyang anak na lalaki at pinapahinto ito. Sabi niya na ang taong hawak niya ay ang matagal na nilang hinahanap, dahil ito ay ang Divine Doctor, sa narinig nito ay hindi naman siya makapaniwala. Matapos ay mabilis na inilagay ng mga ito ang dalaga sa higaan, sa isip nito na kahit ang abot ng Shaolin ay hindi din nagtagumpay na magawang mapagaling ang ganitong klaseng sakit, at mukhang totoo na ito lamang ang tanging paraan dahil sa mula na ito sa Divine Doctor, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit kailangan na mangyari ito sa kanyang anak na babae. Hindi naman maganda ang nararamdaman ni Moonju dahil sa paraan upang mapagaling ang dalaga, at bigla na lang itong napasabi na hindi niya gusto ang mga nangyayari ngayon.
Sa isip naman ng ating bida na mukhang magkakaroon siya ng ibang babae, at ang pagkakaroon ng madaming asawa at anak ay magsasanhi lamang sa marami pang problema sa kanilang demonic cult, dagdag pa nito na siya ang mas nakakaalam ng bagay na iyon dahil siya mismo ang nakaranas ng ganitong pangyayari sa kamay ng mga asawa ng kanilang Lord Ojong sa 6 na main clan, at hindi nito magagawang pagtaksilan si Moonju. Sa isip naman ni Hu Sanghua na kung ano naman kaya ang iniisip ng kanilang Lord Xian Yuun, dahil ito ang uri ng tao na ginagawa ang kung ano man ang kanyang mga naiisip, ngunit tingin niya na ito ang tamang gawin upang magawang mailigtas ang dalaga. Naawa naman ito sa mararamdaman ni Moonju sa sitwasyon na ito, ngunit kung iisipin ay ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang makuha nila ang unrivaled sword Wang Jun, na isa sa 5 great martial artists sa Zhongyuan, at magkakautang na loob pa ito sa kanila kaya naman ay hindi malabo na maging kaalyado nila ito sa hinaharap. Sabi naman ng Divine Doctor na wala na silang natitira pa na oras, ang mga karayom ng acupuncture ay upang magawang makontrol ang lamig na kumakalat sa katawan nito sa pamamagitan ng pagkontrol ng internal energy sa kanyang katawan, at hindi nito magagawang mapahaba pa ang buhay nito. Tinawag naman ng anak nitong lalaki si Wang Jun. Sabi nito na hindi din niya gusto ang ganitong ideya ngunit wala na silang iba pa na pagpipilian, kaya naman ay sinabi nito na ngayon ay kailangan nila na mailigtas ang kanyang kapatid. Sa isip naman ni Wang Jun na gaya nga ito ng sinabi ng Divine Doctor sa kanila, ngunit bilang isang ama ay hindi ito ang tamang desisyon para sa kanya na gawin na ibigay ang katawan ng kanyang anak sa taong hindi pa nila nakikita at nakikilala noon, at kahit napayagan niya na ibigay ang katawan ng kanyang anak, ay dapat na akuha nito ang responsibilidad sa mangyayari sa kanila. Ang ipagkatiwala ang kanyang minamahal na anak sa lalaking ito ay hindi na din masamang ideya dahil sa maganda ang estado nito sa kanilang lugar, at ang kanyang martial arts ay maaaring may kumpara sa mga 5 great martial arts. Ngunit, kahit na hindi niya ipakita sa kanila ay sigurado siya na pinapahalagahan niya ang babaeng ito, at mukhang mayroon din siyang mataas na ranggo sa demonic cult, at sigurado siya na ito ang kanyang mapapangasawa. Naiinis naman ito dahil kung sakali ay ang kanyang anak ay magiging isang babae lamang ng kanilang Lord. Ngayon na naisip niya na ito, ay ayon sa kanyang narinig na ang Lord ng demonic cult ay maaring magkaroon ng madaming asawa, at ang isang ito ay tingin niya na walang hilig sa mga babae. Nang napatingin naman ito sa kanyang anak, kaya naman ay nagagalit siya sa kanyang sarili. Sabi nito na dapat niyang gawin ang lahat mailigtas lamang ang buhay ng kanyang anak na babae. Kaya naman ay agad nitong kinausap si Yuun at sinabi niya na hindi pa nito nagagawa na manghingi ng tulong mula sa iba sa buong buhay niya. Ngunit tingin nito na ngayon na ang araw na sisirain niya ang kanyang ipinangako sa kanyang sarili, kaya naman ay agad itong napaluhod sa harapan ng ating bida. Sa nangyari ay napapatanong naman si Yuun kung bakit niya ginagawa ito at pilit siyang sinasabihan ni Yuun na tumayo na, ngunit hindi ito sumunod sa sinasabi ng ating bida bagkus ay sinabi nito na sana ay matulungan siya nito na iligtas ang buhay ng kanyang anak, matapos ay iniuntog nito ang kanyang noo sa lupa habang nagmamakaawa sa ating bida, sabi nito na hindi siya nagmamakaawa kay Yuun bilang isa sa 5 great martial artists, ngunit bilang isang ama sa kanyang mga anak. Sa isip ni Yuun na isinantabi nito ang kanyang ego para lamang magawa ito, at maaari niyang maging kaaway ang isang ito kung sakali natatanggihan niya ang pabor ni Wang Jun sa kanya. Ngunit hindi naman ito natatakot na makalaban ang isang ito, kaya nga lang ay mawawala ang oportunidad niya na magkaroon ng isa sa mga 5 great martial artists bilang isang kakampi. Ngunit kung tatanggihan niya ito, ay ito ang magiging magandang desisyon upang makasigurado na hindi na muli pa na mauulit ang nangyari sa demonic cult sa kamay ng 6 na main clan. Dagdag pa nito na sigurado siya na hindi na ito mauulit pa, ngunit kung sakaling may ibang babae na magkakaroon ng anak sa kanya ay hindi na siya nakakatiyak sa mga susunod pa na mangyayari. Sabi naman ng nanomachine sa ating bida na kung nais ba nito na i-activate ang urethra shutdown mode nito, sa sinabi ng nanomachine ay napapatanong naman siya na kung ano ang urethra. Sabi nito na ang urethra ay kung saan dumadaan ang semen, at ang nanomachine sa kanyang katawan ay magagawa na may shutdown ang kanyang urethra at ito ay mas maganda pa sa kumpara sa isang surgery.
Nang bigla naman siyang tinawag ni Moonju gamit ang sound telepathy. Sabi nito na totoong nalulungkot siya sa nangyayari at talagang nakakadurog ito ng kanyang puso. Sa sinabi niyang ito ay napatingin naman dito si Yuun. Dagdag pa nito na maari niya itong maging kaparehas ngunit isa pa din siyang miyembro ng Heavenly Demonic Cult at isa sa kanyang tapat na tagasunod. At tingin nito na walang rason upang tanggihan niya ang mga ito dahil sa maaring malaki ang maitutulong nito sa kanilang demonic cult, at alam naman nito kung ano ang tunay na nararamdaman ni Yuun para sa kanya kaya naman ay gawin na nito ang nais na ipagawa sa kanya ng unrivaled sword na si Wang John. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.